Kamusta mga ka-Atletico? Pagkatapos ng kanilang panalo kamakailan laban sa Memphis Grizzlies, pinagnilayan ni Los Angeles Clippers star James Harden ang kanyang naging paglalakbay at kung ano ang kinailangan niyang gawin para makarating dito. Para kay Harden, inamin niya sa media na ngayon lang siya nakakapaglaro ng malaya matapos ang ilang taon. At sa wakas, nasa lugar na siya na nagbibigay sa kanya ng empowerment na maging pinakamagaling na bersyon ng sarili niya sa court. I've been through so much these last few years to where it's like a sigh of relief to just go out there and just hoop and have fun doing it. I'm having fun hooping. I'm home having fun hooping. I'm in my safe space, sabi ni The Beard. Bilang isang dating NBA MVP, hindi pa naman ganoon katagal mula nang ituring si Harden bilang isa sa pinakamagaling na manlalaro sa mundo. Ngayon, malaki na ang ibinaba ng kanyang laro, pero nakahanap siya ng bagong buhay sa Clippers. At ang impluwensya niya roon ang naglagay sa kanila bilang isang serious contender para sa Larry O'Brien Trophy. Tignan natin ang naging challenging na paglalakbay ni Harden. Sa Houston Rockets, si James Harden ang naging centerpiece ng team at ito ang formulang nagdala ng malaking tagumpay sa kanila sa loob ng ilang taon. Sa kasamaang palad, hindi ito naging sapat para makuha ang kampyonato at kalaunan, pinilit ni Harden na lumabas sa team para bigyang linaw na hindi makakasabay ang Rockets. Hindi na naging pareho ang lahat para kay James matapos ang kanyang pag-alis sa Houston. Ang kanyang mga panahon sa Brooklyn at Philadelphia ay puno ng kontrobersya. Mula sa simula pa lang, nakita nang hindi siya fit sa mga kuponang ito. Umabot sa pinakamababang punto si James nitong nakaraang summer nang subukan niyang pilitin ang sarili na maka-exit din sa Sixers na nagbunga ng matinding pagtatalo nila ng Philly executive na si Daryl Morey. Sa huli, nakamit ni Harden ang kanyang gusto, pero ito rin ang sumira sa kanyang reputasyon. Ngayong season, hindi katakataka na marami na ang nagdududa kay Harden na nag-34 na noong Agosto. Pero kung Clippers ay makakamit ang kanilang tunay na potensyal, kailangan ni Harden na manguna sa maraming paraan bilang pangunahing playmaker at perimeter shooter ng club. Masasabi rin natin na ang Clippers ngayon ang team to beat this season dahil sa kanilang magandang record at malupit na standing sa West. Kasama sina Kawhi Leonard at Paul George, alam nating lahat na ang Clips ay isang banta sa kahit anong team at ang kanilang mga pinakahuling laro ay talagang umagaw atensyon sa mga basketball fans. Si Harden na may average na 17.1 points, 8.5 assists at 4.7 rebounds per game ay talagang ginagampanan ang kanyang parte bilang isang Clipper superstar. Kaya ginaganahan tuloy ang koponan na umayos dahil sa kanya. Ito ang nagbavalidate na ang trade ng Clippers para kay The Beard ay isang tamang desisyon. Gayunpaman, ang pinakamalaking tanong pa rin para sa Clippers ay palaging tungkol sa kanilang potensyal sa postseason. Historically, nahihirapan ng franchise na manalo sa April, May at June at hindi pa sila nakakarating kahit isang beses sa finals sa buong kasaysayan ng kanilang franchise. Ngayong season, umaasa sina Kawhi, George at Harden na baguhin ito at itatag ang Clippers bilang isang winning organization sa kauna-unahang pagkakataon sa kanilang kasaysayan. Makatungtong na kaya ang Clippers sa finals dahil kay Harden? I-comment mo na ang iyong kutob mga ka-Atletico.